Ito po ang pag-uusapan natin for today. Cheese, isisiwalat ang baho ni BBM at Lisa. Laglaga na. Ha? BBM ang isusunod na isisiwalat sa next hearing po yan. Ha? Kailangan po yan, kailangan. At pangatlo, ito yung part 2, Garin, huli sa video. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa ating topic, pero wag pong kakalimutan. Tayo po ay muling magpapaalala na sana po i-like nyo po itong vlog na ito at mag-subscribe po. Doon sa mga hindi subscribers na hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel ni Coach Oli, sana po ay konting panahon lang click nyo po yung subscribe button para makasubscribe kayo. Okay? Maraming salamat po. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, munang simulan natin bago yung video nitong ni Garin at saka itong pagsisiwalat kay BBM. Next hearing, abangan po natin. Pero dito po muna tayo, bigyan natin to ng komentaryo. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi derechahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. 25% daw ang komisyon na hiningi ni Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Jesus Escudero, idinawit sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Ito batindi na po itong bintang. At posible pong ito ay isang political harassment. Dahil alam naman nating lahat na ito si Chis Escudero ay matagal na pong walang anomalya or bahid ng korupsyon. Hindi ko po sinasabi, okay? Hindi po natin pinagtatanggol si Chis. Pero binibigay ko lang po yung facts. Hindi naman ata ito na chismis man lang na ito ay corrupt itong si Cheese. I may disagree sa kanyang pagiging waiter nitong si Lisa, pero tungkol sa corruption wala pa akong naaalala. Ewan ko, may malaki na ba siyang anomalyang corruption na kasing laki nitong So posible po itong political harassment na ginawa kay Cheese dahil alam naman natin galit sa kanya lalong-lalo na po ang Dilaw. Ang Dilaw, ang komunista, at si Tambi. Kasi, hindi niya finorthwith. Diba? Siya yung parang sa tingin nila ay kakampi ni Cheese si BP Sara. Makasara po to Duterte, pero hindi naman. Sa katunayan, mas malapit sila. Sila pa nga daw di umano ang nagiinuman dyan sa Malacanang. Yan po ang sabi sa atin. Sabi pa nga ni Sonsa, nakakainuman niya talaga tong sila First Lady. No? So, di umano, yan ang sabi sa akin. Kaya hindi po ito makaduterting talaga. Baka naman talaga gumalaw lang to si Cheese nang naaayon sa batas. Dahil alam niya na yung impeachment ay talaga namang political harassment lang kay Sara.
No? So, maraming galit po dito. Lalong-lalo na po yung tatlo. Dilaw, komunista, at saka si Tambi. Hindi ko nga alam kung yung tatlong yan, ano yung common denominator. Parang iisa sila ng kinakampihan at iisa sila ng kaaway. No? Pero sana yung itong state witness nila ay mayroong matibay na ebidensya. Hindi lang sana may nagdi-deliver kayo, sana may picture man lang kayo, may video, 'di ba? Pwede niyo naman kuhanan sa ano niyo, sa sasakyan niyo. Oh, ito ang daming pera, di-deliver namin kay Cheese dito siya. May mga ganun man lang. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay SEC magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan. First quarter of 2025. Balikan muna natin si Cheese, no? Hindi ko po pinagtatanggol si Cheese, ha? Okay? Alam naman nyo, doon sa matagal nang nanonood sa akin, binanatan po natin itong si Cheese ng todo-todo. Pero ngayon, parang nakakaduda na lahat naman po ng pumabor sa Supreme Court at ayaw ng impeachment, yung sumunod sa Supreme Court, iniisa-isa na po binabanatan. Di ba? Kung ako kay Cheese, eto lang hindi ko siya kinakampihan. Pero kung talaga may kasalanan siya, ako ay magiging masaya na makulong tong si Cheese. Basta doon lang sa tama. Hindi yung dahil na politika. Isipin ninyo, anong sinisigaw ng mga komunista? Anong sinisigaw ng dilawan? Impeachment pa rin ni BP Sara. 150 million lang ang usapan. Dito bilyon-bilyon. Tahimik sila. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, maapakalaking posibilidad na ito'y politika lang. At ako'y naniniwala kung talaga namang nadawit talaga si Cheese dito, sana lumaban to si Cheese ng todo-todo. May hawak na ebidensya to si Cheese. Isiwalat mo na. I think si Cheese ay napakatalinong tao. Napaka-imposible na gagawa ito ng lapses nang wala tong mga ebidensya. May mga hawak ang ebidensya, Cheese. Suportahan natin to si Cheese na hindi para kung may kasalanan siya ay hindi siya managot, hindi. Tulungan natin siya na convince natin maglabas siya. Maraming alam to. Ako naniniwala maraming ebidensya to laban kay Bongbong, kay Tambi, at kay Lisa. Ito na ang pagkakataon mo. Baguhin mo na ang trajectory ng Pilipinas. Cheese Escudero. My affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan. Binanggit din ang pangalan ni DepEd Yusek Trigev Olivar, dating tauhan ni dating Senator Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa executive secretary. Ayan, si Bong Revilla naman. Well, anyway, kawawa din naman to si Bong Revilla. Talo na nga. Nadawit na naman sa ganitong anomalya. Well, as far as I know, alam ko magkalaban. Ewan ko, tatanungin ko yung mga taga Cavite, mas alam nyo to. Pero parang sa aking dinig, magkalaban ng Revilla at Rimulya dati. Nagkabati lang daw, pero syempre, magkalaban pa rin dyan sa politika sa Cavite. Kayo po nakakaalam sa mga taga Cavite. Kung kukumpyut Pakilagay nyo dyan sa comment section para ma-inform natin yung ating kasi yan ang iniisip ko dyan malawakan to. Kita naman natin hindi rin sumuporta sa impeachment yung kanyang mga kapamilya, hindi rin pumirma dun sa impeachment, di ba? aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Sometime 2024, Yusek Olivar Ito pa pala.
Si Cheese, 2025 daw, dinideliver sa kanya yung pera. Hindi naman kailangan ni Cheese ng ganong kalaking pera. May kaya naman sila Cheese, di ba? Kikita naman natin si Hart. Pati nga si Hart dinadawit eh. No? Pero maganda naman ang kanilang kalagayan. Wala naman silang anomalya, sabi ko nga before. Pero 2025, hindi naman tumakbo si Cheese. Ang talagang ako'y naniniwala na malaki ang bagay dyan kasi this is public knowledge. Alam natin na pag may darating na eleksyon, hindi lang ngayon yan, kahit before pa, naging kagawian na talagang kumukuha ng maraming pera ang mga politiko. Na kahit illegal, ginagawa nila kasi kakampanya. Hindi naman tumakbo si Cheese noong 2025. Remember that? Diba? Kaya medyo malabo. Mas naniniwala pa ako yung ACT-CIS nitong si Erwin Tulfo dahil tumakbo siya sa pangangampanya. Posible lang ha. Hindi sa pinagbibintangan natin, tumakbo siya noong 2025. Ito naman si Cheese, hindi naman. Diba? Tuloy natin. Personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. Yusek Olivar told me that the commitment is 15%. In his words, Boss, 15 yan. Agad namang itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tumanggap siya. Habang si Revilla, diretsyang humingi daw ng 25% na kapalit ng mga proyekto. Cash daw itong dineliver ni Bernardo kay Revilla. Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment. Yeah, mas kapani-paniwala pa si Bong Revilla kasi before hindi ko sinasabing guilty siya, pero meron na siyang bahid before, tapos pangalawa, tumakbo siya. Diba? Ito naman si Cheese, hindi tumakbo, tsaka wala siyang bahid katulad nila Bong Revilla. Or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Hindi rin nakaligtas si dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. 15% ang hiningi raw ng kanyang staff ni si Carlin Villa. 37 million pesos daw ang dineliver ni Bernardo sa bahay ni Binay sa Quezon City. Pero ito masyadong maliit, 37 million. Totoo kaya to? Pero ito, totoo namang nagbabaha ang Quezon City. So medyo, kumbagat sa Bulacan, Quezon City, yan yung talagang maraming hinihilalang ghost projects dahil baha yan lagi eh. Sa bahay ni Binay sa Quezon City. Sa kabila ng pag-amin ni dating Undersecretary Bernardo sa umunoy pakikipagnegosasyon niya sa ilang mambabatas para sa porsyentuhan sa mga flood control projects, itinanggi naman niya na may kinalaman siya sa tinatawag na 2020-2040 scheme. Yan daw yung hatian sa kickback ng ilang DPWH officials. Wala rin daw siyang alam kaugnay sa mga ghost projects. So ibig mo sabihin, may kasalanan ka, pero karamihan, ligtas ka. Parang malinis. 'Di ba? Ayan din ang sinasabi ni Tambi. Yan din ang sinasabi ni Bongbong. Yan din ang sinasabi mo. Pero pare-parehas kayo na-deliveran o nagdi-deliver ka or yung presidente, pangulo, pambihirang buhay. Parang pansin nyo ba? Ang mga nadadawit, puro senador. Bukod sa congressman na obviously naman kasi kitang-kita na napaka-imposibleng may maniniwalang tao na hindi dawit si Saldico at saka si Tambi. No? So, yan lang ang nababanggit ng mga congressman. Pero ibang congressman, malinis. Puro senador. Medyo kaduda-duda rin ako dyan. Ayon naman kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, maliit ang 15% na sinasabi ni Bernardo Mismo maliit yon. na kickback umano ng ilang senador. 25% daw ang minimum niyan. Pag po gano'n na senatorial funds, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Sa dami ng pangalan at halagang lumutang, humiling si Bernardo na maipasok siya sa Witness Protection Program. Patuloy naman daw Duda ako dito. Medyo duda ako. Parang tanim eh. Medyo sablay siya doon sa 15%. Tapos siya pa yung ngayon adelentadong mapasok sa Witness Protection Program. But anyway, let's see.
Ha? Tingnan natin, magde-develop naman 'to, pero sa ngayon medyo duda ako. Parang tanim witness. Iimbestigahan ng DOJ ang affidavit at salaysay ni Bernardo. Irerekomenda rin daw ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng reklamong indirect bribery at malversation Kala ko ba nag-resign ka na? May drama-drama ka pa nung nagre-resign ka. Andiyan ka pa pala. Pati si Banat Bay dinamay mo. Eh wala namang kasalanan. Fake news ka rin eh, no? Ha? Kala ko magre-resign ka. of public funds laban kina Senator Escudero, Mayor Nancy Binay, dating House Speaker Martin Romualdez at sa mga nabanggit sa pagdinig. Nagbabalita mula sa frontline. Ito po, tingnan po natin yung reaction ni Chis Escudero. Basahin natin. Ito po reaction ni Chis Escudero. Okay? I vehemently deny the malicious allegations and innuendos made by former DPWH Yusek Roberto Bernardo in today's Senate Blue Ribbon Committee. By his own admission, he never had any contact with me directly regarding this matter. I will prove that he is lying about my alleged involvement. Wala, totoo naman eh. Hindi sila nagkaroon ng contact through dun sa tao lang. No? It seems like there is a well-orchestrated plan to attack the Senate and its member to destroy and discredit the institution and to divert the public's attention from the real perpetrator. Ito yung sinasabi ko. Ha? Parang kinakana lang ng kinakana ang Senate eh. Kasi ito yung hindi mahawakan sa liig ni Tambi. At hirap po kasi andyan po ang Duterte Black. Hirap po dito rin si Bongbong Marcos. At dinadivert nga. Puro talaga senador ang tinuturo. Ayan na. Nasaan si Saldico? Nasaan na si Martin? Naituro naman. Nasaan na mga kasabwat niya? Iyon ang nawawala. Bakit? Ang lilinis ng nasa House? Wow, di ako maniwala. Sa Senate yung madumi, sa House malilinis? Malabo. Kung babasihan natin ang testimonya ni Yusek, lahat sila ay walang kasalanan o kinalaman dito. Hindi naman yata ito kapanipaniwala. Diba? Naghugas kamay yung testigo, pero siyang nag-deliver. Wow. Linis. Sobra naman ang paglilihis at paglayo nila sa tunay na salarin ang sarswelang ito. Maging ganun pa man, haharapin at lalabanan ko ito at maghahain ng karampatang demanda laban kay Yusek sa mga binitawan niyang walang saysay sa basehan na para. Ito po yung pinupunto ko. Dapat ito talagang idulo ni Chis. Todo mo yan, Chis. Labanan mo yan. Idemanda mo. Kung totoong wala kang kinalaman, itodo mo nang sa ganun, malalaman natin sino, kung ito ay tanim witness, sino ang pasimuno, sino ang mastermind, sino ang bossing yan. No, ito pa. Ito yung karugtong na sinabi ni Chis. For more than 27 years in public service, I have never once been charged with corruption. 'Di ba? Eh sila may bahid na 'yan. 'Di ba may Okada issue pa nga 'yan. Sinasabi pa nga ni BP Sara na may kaso po 'yan na may issue po 'yan si Tambi na bribery. Si Chis naman daw wala. That record speaks for itself. I believe that when all the facts are revealed, my name and my service will remain untarnished. Yung bang tipong, eto na, ako minsan, paano kaya kung mapagbintangan akong nagda-drugs? 'Di ba? Masakit sa akin yun. Alam niyo kung bakit? Never. Not even once tumikim ako. And my record will show that. Hindi ako na-involve sa kahit na anong pad session, wala akong kaso, wala akong alam ng tropa ko na hindi ako talaga tas biglang pagbibintangan, medyo masakit yun. Tas hindi totoo. Yung kaya mong lumaban ng drug test, 'di ba? Pagbibintangan ka, yung ikaw ang nagsasabi na addict kayo, bangag kayo, tas ikaw pagbibintangan, masakit yun. 'Di ba? Pero anyway, pwede niyo ako pagbintangan. Laban tayo, drug test tayo araw-araw. Sama ka, bongbong. Kung matapang ka, 'di ba? Wala namang problema. Oh. Pero ito yung binabanggit ko, it's about time sa mga katulad ni Chis. Kung kayo talaga ay inosente, todo nyo. Bakbakan ninyo. Magdemanda kayo.
para makita natin sino yung mga tanim witness. At lalabas yan. Lalabas yung mga loko-loko. It's about time. Kung sakali mang talaga hindi sa pinagtatanggol ko si Cheese, pero kung siya inosente, it's about time na yung mga matitinong tao, manindigan na. Magmatapang kasi sobrang lakas. Nakikita nyo kung paano inaawat ang Senado. Isiwalat yung katotohanan. Sobrang lakas nila. Kaya kung mananahimik ang mga bubuting tao, walang kalalagyan ng Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.